Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Good morning sa ating lahat, sa ating mga kapatiran, at sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa, at sa mga makapanood po ng ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa, Daily Bread. Andito na po tayo sa chapter 24 ng Numbers, at ito po ay ang continuation ng kwento ni Balak at ni Balaam na mga kalaban ni Israel. So, ito na po. Verse 1 ng chapter 24. Nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Abba Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ni Israel. Sama-sama bawat lipi, nilulukuban siya ng espiritu ni Elohim, at siya'y nagsasalita ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor. So, nung natitiyak ni Balaam na ang Israel ay gusto ni Elohim na kanyang pagpapalain, ay tiningnan po niya ang Israel doon sa kapatagan, at siya po ay nilulukuban ng banal na espiritu, at nagpahayag si Balaam na anak ni Beor ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Elohim at nakakakita ng pangitain buhat ng makapangyarihan kahit nabulagta sa lupa, ngunit nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, o Yaakov, ang iyong mga tulda! Kay inam, o Israel, ng inyong mga tirahan. Wari napakalawak ng libis na parang harden sa tabi ng batis. Wari punong kahoy na mabango na itinanim ni Yahweh, matataas na punong sidar sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay magiging mas malakas kaysa kay Agag, at ang kanyang kaharian ay magiging napakalawak. Inilabas siya ng Elohim sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginagamit niya ay waring lakas ng turo. Kaaway niya ang lulupigin, pati butoy dudurugin. At tulis ng kanyang pana, lahat sila'y tutuhugin. Siya'y parang leon na kanyang hinihigaan. Walang mga has gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala. Susumpain ang lahat sa iyo ay sumusumpa. So, at dito po, natitiyak ni Balaam na ang nais ng Elohim ay pagpalain niya ang Israel, at nung tiningnan po niya ang Israel, siya po ay nilulukuban ng banal na espiritu ng Elohim, at siya po ay nagbigkas ng mga pagpapalang salita para sa Israel. Ngunit yung pong sinasabi niya ay hindi po yon bilang tao, kundi sinasabi po niya yon bilang nilulukuban po ng banal na espiritu ng Elohim. So, verse 10, galit na galit si Balak kay Balaam. Nanggigigil siya sa galit at kanyang sinabi, ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway, ngunit anong ginawa mo? 3 beses mo pa silang binasbasan, mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita, pero hinadlangan iyon ni Yahweh. So, sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko sa inyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto sa inyong sambayanan, ay hindi ko gagawin ang hindi ipinapagawa sa akin ni Abba Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Abba Yahweh ang siyang kung sasabihin. Oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa inyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagsasalita. So, eto, bilang propeta ng Elohim, wala po siyang magagawa kundi ang tanging sabihin niya ay ang kalooban ng Ama. At galit na galit si Balak dahil po sa nangyayari, dahil wala pong nagawa itong si Balaam, na kung saan
may kakayahan na magsumpa at may kakayahang magbasbas. Ngunit ang kakayahan pong iyon ay mula sa Elohim lamang. So wala po siyang nagawa dahil po ang basbas ng Israel ay yun po ang pangako ng Ama kay Amang Abraham na siyang sinasabi ng Elohim na kung sino ang magpapala sa iyo ay pagpapalain ko at sino mang susumpa sa iyo ay susumpain ko. Kaya yun po, wala pong nagawa si Balaam kahit man siya po ay pumapanig kay Balak, ngunit ang Elohim po ang nasusunod. So sabi niya dito sa verse 14, oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa inyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagsasalita. So, uuwi daw siya, pero sasabihin niya muna kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagsalita. So, mayroon po siyang sinasabi. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang mensahe ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ng isang taong nakikinig sa salita ng Elohim, na nakakaalam ng kalooban ng kataas-taasang Elohim. So, kung tingnan natin, mayroon po mga haka-haka na si Balaam ay isang bulaang propeta. Pero kung tingnan po natin yung kanyang katangian dito, siya po talaga ay tunay na propeta ng Elohim at nakakausap niya ang Elohim. Ngunit mayroon pong umiiral sa kanya na bilang tawag ng pagkatao ba? Dahil close niya itong si Balak. Tuloy po tayo. Nang nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan, kahit nabuwal sa lupay, malinaw pa rin ang aking paningin. Mayroon akong nakikita, ngunit hindi ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Sasakupin niya ang Edom at ang mga kaaway niya sa Ser. Samantalay patuloy na magwawagi ang bansang Israel. Lulupigin silang lahat nitong bansang Israel. Ang natitirang buhay sa lungsod ay kanilang uubusin. Nang makita niya sa pangitain ang Amalek ay ganito ang sinasabi niya. Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli siya ay lilipulin. Sinabi pa niya nang makita sa pangitain ang mga Kananeo, tirahan mo ay matibay at matatag. Gayunman ang bansang Kananeo ay parang pugad na nasa mataas. Di magtatagal, bibihagin ka ni Asor. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag. Sino ang maaaring mabuhay kapag ito'y isinasagawa ng Elohim? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Asor at si Iber. Ngunit sa bandang huli, siya ay malulupig din. Pagkatapos si Balaam ay umuwi na at ganun din si Balak. So, mayroon pong mga kataga na binitiwan dito ang pangitain na mangyayari sa hinaharap. Itong si Balaam, nakikita po niya ang mga magaganap sa Israel sa hinaharap na panahon at ito pong mayroong bituin na lilitaw sa angkan ni Israel ay posible po na ito po yung Misaya. At kung titingnan po natin, napakalawak po ang propesiyang ito. At kung titingnan po natin, na-mention po ang pangalan ni Iber dito sa kahuli-hulihan. At ako po'y naniniwala na ang usaping ito, ang propesiyang ito ay saklaw po pati ang hinaharap at ang mga angkan ni Iber na kung saan na-mention po dito ni Balaam na connected po sa Israel. So, ang lahat ng ito ay propesiya na magaganap sa hinaharap. At malaking usapin po ito at malaking at gagawan po natin ito ng separate na topic tungkol po sa propesya ni Balak dito po sa chapter 24. So salamat po sa lahat na nakikinig at nawa po ay mapupulutan po natin ng aral na ito po ay makakatulong sa atin sa ating araw-araw na pagpapatuloy sa pamumuhay habang kasama natin ang Elohim at siyang naging guide natin sa pamumuhay. Salamat po at magandang umaga.
Shalom Aleichem.